Nakakalungkot lang na karamihan sa atin na kahit ang pagsamba sa Allah ay libre, kahit ang pagpunta sa moske ay libre, kahit ang pagpasok sa masjid ay libre, napakarami pa rin sa atin na hindi kayang pumasok sa masjid. At yung iba, dinadahilan nila, hindi na namin naaatupag ang pag-aagama, ang pagsamba sa Allah dahil sa pangangailangan ng pang-araw-araw ng aming pamilya. Ngunit dahil ang relihiyon natin ay kumpleto, sinabi ng dakilang Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sinabi ng dakilang Allah, kapag kayo ay natapos ng magdasal, kayo ay magsipangalat sa lupa at hanapin ninyo ang inyong kabuhayan. At sa paghahanap ninyo ng kabuhayan sa inyong pagninegosyo, ay alalahanin natin ng Allah. Sa tuwing wala pang customer ang inyong mga tindahan, sa tuwing wala pang pasahero, alalahanin natin ng Allah. Sa bawat oras na tayo ay bakante, kahit gaano pa kaliit ang pumasok na income sa atin, kung lagi nating inaalala ang dakilang Allah, ay magkakaroon ng baraka ang income natin kahit gaano pa kaliit. Dahil kapag ang negosyo natin, ang hanap buhay natin ay nagkaroon ng baraka, ay kahit gaano pa kaliit ang ating income, ay ito ay sapat sa ating pangangailangan, sa pangangailangan ng ating pamilya. Iuna mo muna ang pagsasala bago ang paghahanap mo ng rizq, sapagkat ang totoong nagbibigay ng rizq ay ang dakilang Allah. Alhamdulillah, muli tayo ay magpasalamat sa dakilang Allah sapagkat tayo ay nagkaroon pa ng pagkakataon na muli tayo ay makadalo sa mabiyayang araw na ito, pinagpalang araw na ito, at muli tayong makarinig ng payo o pangaral mula sa ating relihiyong Islam. Mga pangaral na magsisilbing gabay sa atin sa tamang landas. Mga pangaral na magbibigay gabay sa atin sa tuwid na pananampalataya sa dakilang Allah. Mga pangaral na magiging gabay natin sa tamang pagsamba sa dakilang Allah, at mga pangaral na magdadala sa atin sa paraiso ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nais kong ibahagi sa inyo o talakayin sa inyo sa mga araw at oras na ito, mga kapatid, ay patungkol sa kahalagahan ng araw ng Jumu'ah, patungkol sa kahalagahan ng araw na ito. Hindi lingid sa ating mga kaalaman, mga kapatid, na ang araw na ito ay pinili ng dakilang Allah. Ang araw na ito ay binigyang halaga ng dakilang Allah kumpara sa mga ibang araw sa loob ng isang linggo. At isang halimbawa ng araw na ito ay mahalaga at mabiyaya ay kapag tayo ay nakapagsambayang ng dalawang magkasunod na Jumu'ah, ay patatawarin sa atin ng dakilang Allah ang mga kasalanang nagawa natin sa pagitan ng dalawang Jumu'ah. Kung katotohanan tayo ay umiwas sa mga malalaking kasalanan, gaya lamang ng pagpatay
pangangalunya, pagnanakaw at marami pang iba. At isa ring palatandaan na ang araw na ito ay sadyang napakahalaga at binigyan ng halaga ng dakilang Allah, ay ginawan ito ng dakilang Allah ng sura sa kanyang banal na kasulatan, banal na aklat, ang banal na Quran. At dito sa sura na ito, sa mga talata na ito, ay napapaloob dito sa talata na ito ang mga napakagandang payo para sa ating mga alipin ng dakilang Allah. Sinabi ng dakilang Allah, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu, Idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sinabi ng dakilang Allah, O kayong mga mananampalataya, kapag ang pagdarasal sa araw ng Jumu'ah ay ipinanawagan na, kapag inyong narinig ang adhan sa masjid, ay magmadali kayo sa pag-alala sa Allah at pansamantala ninyong iwan ang inyong mga negosyo, mga pinagkakakitaan, mga kalakal, mga trabaho, sapagkat ang pagdarasal sa araw ng Jumu'ah ay higit na mas mainam sa lahat ng bagay dito sa mundo. At pagpansinin natin ang sinabi ng dakilang Allah, Fas'aw, magmadali kayo sa pag-alala sa Allah. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tayo ay tumakbo papunta sa masjid. Hindi ibig sabihin ng pagmamadali na ito na tayo ay magmaneho ng napakabilis papunta sa masjid. Dahil ang ibig ipahiwatig ng talatang ito, o ang ibig ipahiwatig sa atin ng dakilang Allah, ay magmadali tayo sa pag-alala sa Kanya, sa mental or spiritual na kagalakan. Magkaroon tayo ng excitement kapag ang araw ng Jumu'ah ay ipinanawagan na sa masjid. Magkaroon tayo ng spiritual na pagkagalak or ma-excite tayo, gaya ng pagka-excite natin na kapag meron tayong bagay na nagugustuhan, ay talagang gustong-gusto natin na makuha ito. At ganun din sana yung excitement na nararamdaman natin kapag ang adhan ay ipinanawagan na sa masjid sa araw ng Jumu'ah. At talikdan natin, ipagpaliban natin ang anumang mga kalakalan natin or mga negosyo natin para tayo ay makapunta sa masjid sa araw ng Jumu'ah. Talikdan natin, iwan muna natin kung tayo ay nakapila sa pamamasada. Pansamantala muna natin itong iwan at tayo ay magsala sa araw ng Jumu'ah, sapagkat mas mainam para sa atin ang pagdalo sa araw ng Jumu'ah kaysa sa lahat ng gawain sa araw o sa oras ng pagdarasal ng Jumu'ah. Ngunit nakakalungkot lang na karamihan sa atin, na kahit ang pagsamba sa Allah ay libre, kahit ang pagpunta sa moske ay libre, kahit ang pagpasok sa masjid ay libre, napakarami pa rin sa atin na hindi kayang pumasok sa masjid, na ito ay hindi mo na kailangan bayaran pa. Libre lang ang pagsamba sa Allah, ngunit napakarami rin sa atin, nakakalungkot,
na karamihan din sa atin ay hindi magawang pumasok sa masjid kahit na ito ay libre. At yung iba, dinadahilan nila, hindi na namin naaatupag ang pag-aagama, hindi na namin naaatupag ang pagsamba sa Allah dahil sa pangangailangan ng pang-araw-araw ng aming pamilya. Ngunit dahil sa ang agama natin, ang relihiyon natin ay kumpleto. Si Allah mismo ang nagbigay ng payo sa atin. At kanyang sinabi sa atin, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kahit saang hadith o saang payo na nagmula sa relihiyong Islam, ay iuna mo muna ang pagsasala, ang pagsamba sa dakilang Allah bago ang paghahanap mo ng rizq, sapagkat ang totoong nagbibigay ng rizq ay ang dakilang Allah. Kapag kayo ay natapos ng magdasal, sinabi ng dakilang Allah, tayo ay kanyang pinayuhan, inyong hanapin ang inyong hanap buhay. Humingi kayo ng ikabubuhay ninyo sa Allah sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Kayo ay magsipangalat sa lupa at hanapin ninyo ang inyong kabuhayan. At sa paghahanap ninyo ng kabuhayan sa inyong pagninegosyo, ay madalas alalahanin ninyo ang Allah. Sa tuwing wala pang customer ang inyong mga tindahan, ay alalahanin natin ng Allah. Sa tuwing wala pang pasahero, alalahanin natin ng Allah sa pamamagitan ng pagsambit ng astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. At isa puso natin, isa isip at isa puso natin ang salitang ito. At alalahanin natin ng madalas na pag-alala sa dakilang Allah sa bawat oras na tayo ay bakante. Dahil kapag ang negosyo natin, ang hanap buhay natin ay nagkaroon ng barakah, ay kahit gaano pa kaliit ang ating income, kapag ito ay mayroong barakah, ay ito ay sapat sa ating pangangailangan, sa pangangailangan ng ating pamilya. Kahit gaano pa kaliit ang pumasok na income sa atin, kung lagi nating inaalala ang dakilang Allah, ay magkakaroon ng baraka ang income natin kahit gaano pa kaliit. At magiging sapat ito para sa atin. Kahit gaano pa ito kaliit ay hindi ito masyushort, sapagkat nandito ang baraka. At paano magkakaroon ng baraka? Ang ating kabuhayan, ang ating negosyo, magkakaroon ng baraka sa pamamagitan ng pag-aalay mo ng pagdarasal sa 5 beses sa isang araw. At alalahanin mong madalas ang Allah sa tuwing ikaw ay bakante. At iba pang kahalagahan ng araw na ito, sinabi din ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung sino man ang naligo sa araw na ito at nagpabango at kanyang isinuot ang kanyang damit na napakaganda para sa kanya, at siya ay hindi nagbigay abala or nagbigay abala or nakaistorbo sa mga tao sa kanyang pagpunta sa moske o pagpasok sa moske. Marahil nagtataka kayo paano tayo nakakaabala sa mga tao sa pagpasok natin sa moske. May isang pangyayari sa time ng Rasulullah, sa panahon ng Rasulullah. Nagkukutba ang Rasulullah
at mayroong lalaking nahuling pumasok sa masjid. At kanyang ginagawa, dahil sa wala na siyang maupuan, siya ay lumulukso sa mga taong nakaupo. At kanyang tinatapik yung mga balikat ng mga taong nakaupo para siya ay makahanap ng mauupuan. At nang makita siya ng Rasulullah, sinabihan siya ng Rasulullah, "Maupo ka, sapagkat ikaw ay nakakaabala o nakakaistorbo sa mga tao." Kaya't nararapat sa atin na agahan natin ang pagpunta sa masjid upang tayo ay hindi makaabala sa mga taong nauna sa atin, sa mga taong nakaupo at nakikinig sa payo ng imam. Nararapat sa atin na agahan natin upang tayo ay hindi makapagbigay abala sa mga taong nakikinig na maayos sa pagbibigay khutbah, sapagkat nadidistract mo ang mga taong ito sa kanilang pakikinig kapag tinatapik mo ang kanilang mga balikat para lang makadaan ka. At balikan natin ang hadith na kung sino man ang maligo sa araw na ito at nagpabango at kanyang isinuot ang kanyang magarang damit o kaibig-ibig na damit para sa kanya, at siya ay hindi nagbigay ng abala para sa kanyang mga kapatid, ay gagawaran siya ng dakilang Allah ng kapatawaran sa loob ng 1 linggo. Papatawarin ng dakilang Allah ang mga nakaraang kasalanan nung nakaraang linggo hanggang ngayon, plus 3 days, bonus na 3 days, equivalent sa 10 araw na pinapatawad ng dakilang Allah ang mga kasalanan natin dahil lamang sa paligo natin, pagligo natin, pagpapabango natin, maliban sa mga babae, sapagkat ang mga babae ay hindi pwedeng magpabango kung sila ay lalabas sa bahay, sapagkat kapag sila ay nagpabango at naamoy ito ng mga kalalakihan, ay katumbas na parang nangalunya ang mga babae na ito. Ngunit sunna ito sa mga kalalakihan na sila ay magpabango. Dahil lamang sa paglinis mo sa iyong sarili ay papatawarin ng dakilang Allah ang iyong mga kasalanan sa loob ng 10 araw dahil lamang sa gawaing ito. At hindi ka pa nakapagsambayang, paano pa kaya kung nakapagsambayang ka na? At karamihan sa atin ay hindi natin alam na mayroong nagaganap na kompetisyon sa araw na ito. Mayroong nagaganap na kompetisyon, contest sa pagitan nating lahat. Lahat tayo nagko-contest sa araw na ito, pero hindi natin namamalayan. Dahil sa araw na ito ay may mga malaika na bumababa mula sa paraiso at sila ay nagtatambay sa pintuan ng masjid at kanilang isinusulat kung sino ang nauna, sino ang sumunod, sinong sumunod. At kapag tayo ay nauna, ay katumbas ng gantimpala natin, ay katumbas ng isang kamelyo na inalay mo para sa Allah. Kung sino ang nauna. At kung sino naman ang susunod, ay katumbas na nag-alay siya ng isang baka. At kung sinong sumunod, ay katumbas na nag-alay siya ng isang kambing. At ang sumunod ay katumbas na nag-alay siya ng manok. At ang huling papasok sa masjid ay katumbas na nagsadaka ng kasinlaki lamang ng itlog. Kaya't nararapat sa atin na agahan natin ang pagpunta sa masjid dahil napakalaking biyaya ang matatanggap natin dito at pagpapatawad ng dakilang Allah. At kapag nakatayo na ang imam at nagbibigay khutbah na ang imam, anong ginagawa ng mga malaika na ito? Kanilang sinasarado, kanilang tinitiklop ang kanilang mga aklat o talaan. Kanilang tinitiklop ang kanilang listahan
ng mga taong pumunta sa masjid. At kapag tayo, isipin natin, paano na lang kung tayo ay dumating na nagkukutba na ang imam, nakasarado na ang talaan ng mga malaika, paano tayo niyan? Kapag pinasa ng mga malaika ang kanilang listahan sa dakilang Allah, ay hindi lalabas ang ating mga pangalan. Ngunit kung katotohanan tayo ay wala pang alam dito sa mangyayaring ito, na kapag tayo ay nahuli sa masjid at kapag tayo ay pumasok na nagkukutba na ang masjid, ay exempted pa tayo doon. Matatanggap pa rin ang ating pagsasala kung katotohanan wala tayong kaalaman sa pangyayaring ito, na kapag tayo ay nahuli magsambayang ay hindi tayo maililista ng mga malaika. Exempted pa tayo doon. Pero ngayong alam na natin, ay sikapin natin sa darating na Yaumul Jumu'ah ay hindi tayo papasok ng nagkukutba ng imam, sapagkat habulin natin yung mga malaika na naglilista para pag pinasa nila ang kanilang mga listahan ay kasama tayo sa listahan na iyon. Dahil kawawa tayo, sayang lang yung pinagpagura natin. Sikapin natin, bigyan natin ng halaga ang araw na ito, dahil binigyan mismo ng Allah ang araw na ito. Kaya ngayong wala pa tayong alam, katotohanan wala pa tayong alam, ay hindi pa tayo magkakaroon ng kasalanan doon. Pero sikapin natin ngayong alam na natin, sa darating na Yaumul Jumu'ah, insyaallah, ay aagahan na natin. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.